Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 10, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 5, verse 17 to 19. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kahit ang sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Wednesday po sa ating lahat. Sabi ni Jesus, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Noon kasing panahon ng ating Panginoon, maraming Hudyo ang nag-aakalang, baka aalisin na niya yung lumang batas. Pero nilino ni Jesus, hindi niya inaalis ang batas, bagkus ito ay pinapalalim niya. Kasi ang problema noon, maraming sumusunod sa batas, pero malayo ang kanilang puso. Maraming tama ang ginagawa, pero walang pagmamahal. Halimbawa, yung utos na huwag kang papatay. Pero ang tinuturo ni Jesus, huwag ka rin naman magkikimkim ng galit. Yung utos na huwag kang mangangalo niya. Pero nung tinuturo ni Jesus, linisin natin pati yung intensyon ng ating puso. Ibig sabihin, hindi sapat na tama ang kilos. Mahalaga, tama rin yung ating puso. Kaya dinugtungpan niya na ang sino mang tumutupad at nagtuturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Marami sa atin ang lumaki na ang tingin natin sa pananampalataya ay checklist. Nagsisimba naman ako, check. Nagdadasal ako, check. Hindi ako gumagawa ng masama, check. Pero minsan, habang tumatagal, nagiging routine, nagiging compliance na lang. Ang nawawala ay ang relasyon. Parang relasyon lang na hindi sapat sabihin na, hindi naman kita niloloko. Pero ang tanong, minahal mo ba? Hindi sapat na sabihin na, hindi naman ako masamang tao. Ang tanong, marunong ka bang magmahal? At napakaganda nito. Hindi dumating si Jesus para dagdagan ng bigat ng batas. Dumating siya para ipakita ang puso sa likod ng batas. Kaya kapag sinasabi ni Jesus na magpatawad, hindi naman yung para pahirapan tayo, kundi para palayain tayo. Kapag sinasabi niyang magsabi ng totoo, hindi para kontrolin tayo, kundi para mabuhay tayo sa katotohanan. At kapag sinasabi niyang tayo maglingkod, hindi para maubos tayo, kundi para matutunan nating magmahal. Kaya ngayong araw na ito, ang challenge sa atin ng gospel ay siguro maging reflective tayo. Sa bawat pagsunod natin sa Diyos, tanungin natin, ano ba ang pag-ibig sa likod ng mga ito? Ano ba ang gustong ituro nito sa akin? Dahil ang ating pananampalataya ay hindi lamang routinary. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming beses na ginagawa naming checklist yung aming pananampalataya. Turuan mo kaming huwag manatili sa panlabas na pagsunod lamang.
Bigyan mo kami ng pusong marunong umibig at nawa ang bawat utos mo ay hindi namin makita bilang pabigat, kundi paanyaya upang mas lumalim ang aming relasyon sa iyo. Turuan mo kaming maging tapat, hindi lang sa kilos, kundi pati sa aming puso. Amen. Friends, may kakilala ka bang mga pagod na sa ating pananampalataya? Yung pampakiramdam nila, napakarami namang bawal, puro obligasyon, puro utos. Share natin yung audio gospel na ito. Hindi natin alam na baka sa simpleng pag-share, maging paalala to sa ibang tao. Share natin to sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga ka-GC, sa ating mga classmates, kamag-anak, kapamilya, kapitbahay, no? Sa ibang bansa. Tandaan, no? Ako si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.